Paano ba matuto ng nunchaku? Isa o dalawang daliri yung agwat. Okay? Para mas magaan at mas makontrol nyo ang mga ikot ng nunchaku. Sa lahat na to, strikings, rest roll, hand switch, neck. Okay? Lalo na sa mga beginner natin dyan. Actually, beginner pa lang din naman ako. 2023 lang ako nag-start mag-aral ng nunchaku. At hanggang ngayon, inaaral ko pa rin siya. Sikreto lang dyan ay alamin nyo kung tamang paghawak ng nunchaku at alamin nyo kung mga strikings at yung tricks. Kung gusto nyo ng mga tricks, mga freestyle, alamin nyo yun. So, paano nga ba? Una ko nang ituturo sa inyo ay ang tamang paghawak muna ng nunchaku. Pinaka-importante yun. Hindi pwedeng dito ka hawak ng nunchaku. Sa paghawak ng nunchaku, kahit anong nunchaku yan mapakahal, mapaplastic, basta tinatawag na nunchaku. Unang alamin natin ay ang tamang paghawak ng nunchaku. Dalawa lang naman yan eh. Una, ay kung ang laro mo ay rest roll ka. Mahilig ka mag-rest roll, ganyan madali ka nga naman. Diba? Madali ka makapagpaikot. Pero kung hawak mo ay dito, o kaya dito, sa dulo, sa gitna hanggang dulo, tawag doon ay yung mga strikings. So, para lang yun sa mga strikings. Yan Ito yung pangalawa natin. Yan. Yung sa gitna or sa dulo. Pero mas pinaka maganda sa gitna. Ito yung pangalawang tamang paghawak ng nunchaku. Kung strikings ang gusto mong gawin. Okay? Kasi mas maabot mo siya yung target mo, maabot mo. Pero kung ang laro mo ay mahilig mag-freestyle, dito ka na. Ito yung lagi mo tatandaan. So, ibig kong sabihin doon, lagi nating isa-isip yan, pag nakadampot kayo ng nunchaku, dito agad. Ayan na ito yung guide nyo. Sa paghawak ng nunchaku, laging isa o dalawang daliri yung agwat. Okay? Para mas magaan at mas makontrol nyo ang mga ikot ng nunchaku. Pero kung gusto niyo ng strikings na mas maabot yung kalaban nyo, dito. Okay, basta dalawang klase lang ang paghawak sa nunchaku. Okay, alam niyo na yung tamang paghawak. Pangalawa na dapat tatandaan nyo ay ang ganitong mga striking or spinning, di ba? Una, kailangan lang matandaan ng isip nyo at sumunod yung kamay nyo sa dinidikta ng isipan natin. Ganun lang. So, ganyan lang muna ang pangalawa ninyo. Yan. Paulit-ulit lang yan. Lipat nyo sa kabila. Tama dito sa braso. Lalim yung braso. Ibabaw. Lalim. Ibabaw. Kapag natuto na kasi ang kamay natin dyan, nasanay na siya, mabilis lang kasi masanay yung katawan natin eh. Ano lang yan, isang linggo lang yan, sanay na yan eh. Konting practice at sipag lang. Kung gusto na talagang makuha yung mga tricks na gusto nyo pero kung ayaw nyo makuha, isipin lang yung isip, huwag na. Diba? Bakit nga ba kailangan natin to? Mabilis lang naman, madali lang naman yan, sir eh. Madali lang kung iisipin nyo, pero kung bibilisan nyo na ang galaw nyo dito, paano nyo makakabisado yan kung hindi nyo i-training sa basic, di ba? Baka pag ikot nyo dito, masobrahan ang isip nyo. Ang gusto lang ng isip nyo ay tatlo, tapos umikot yung kamay nyo. Pag paning nyo dito, tumama na sa ulo nyo, di ba? Yun ang iniwasan natin. Kaya nga, para makabuo kayo ng mobs, para makabuo kayo ng tricks, unahin nyo muna yung pinaka basic ng strikings and spinning sa nunchaku. Kaya alam nyo na ang tamang paghawak, di ba? Una, 1, 2, 3, taas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kapag nasanay ng kamay nyo dyan, edi kaya nyo na yung pabilisan. Ganyan lang yan, Ganun lang yun. 1, 2, 3. Dito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun lang. Sa pangalawa nating dapat na aralin nyo. Sa pangatlo naman, ganito. 1, okay, 1, 2, 3. Okay, ganyan lang yan, Position ko yun ng parang fighting stance nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sa paghampas, hindi nyo kailangan pigilan dyan, ha. Kailangan sundan nyo yung bigat ng nunchaku or yung gaan niya. Paghampas nyo dyan,
yung kamay nyo, i-extend nyo ng konti. Boom, para pigilan niya yung bilis ng nunchaku, yung dulo. Yan, para tatama lang siya dito sa bewang natin. Hindi talaga sa bewang yan, tatama lang siya dito. Ganyan mo. Yan. Hindi pwedeng pigilan mo siya ng dito. Tatama yan, di ba? Masakit yun. Kaya kailangan, pag aaralin nyo to, yan, lambot lang. Pasunurin nyo yung kamay nyo. Pagka-strike nyo, boom, ayan, nakikita nyo, di ba? Ang L ko kanina na position ng kamay, nagiging straight. Ang purpose niyan, kung kaya inuunat natin yung kamay natin, ay parang, kumbaga sa pag sumasalo tayo ng mabibigat na bagay, pag ganyan, diba? Inuunat natin yung kamay natin para lang mapigilan yung bigat ng bagay na sinalo natin. Ganun rin dito. Pag ganyan mo, pag nilakasan mo ito, nakatupi yan, kapalo ng masakit yan dito. Pero kung ilambot mo lang, iunat mo ng konti, as in, imaginein mo kung paano nga ba ito pipigilan. Siyempre, iunat mo yan para hindi na magtuloy-tuloy yung palo sa katawan mo. Okay? Ayan, kapag dito lang, boom. Ayan, masakit. Kapag naka-L lang tayo, L position ng kamay. Pero kapag iunat mo siya, pag ganyan, pababa. Ayan. Kapag i-L mo yan, iikot yan. Ayan, umiikot lang, Pag hampas mo, boom. Dahil pinigilan mo siya dito, kung gaano kalakas yan hahampas dito, tapos nandyan yung tuhod mo, tatamaan ka. Kaya pag hahampas kayo dito, hindi rin sa gitna, ayan, tatamaan ka. Gilid lang. Ayan, O ngayon, kung strike lang, one strike lang gagawin nyo, diba? Ikaganyan mo, boom. Ayan, Ang sikreto naman doon, same lang dito sa ginawa natin sa diagonal, same lang dyan. Yung kamay, kailangan may konting extend. Okay? Extend nyo pag hinampas nyo siya. Yan. Yan. Yan, okay? Boom. So, tatlo na, alam nyo. Una, tamang paghawak ng nunchaku. Pangalawa, yung mga dito. Aaralin nyo yan. Okay? Okay, bago tayo pumunta sa pang-apat, yung ginagawa mo sa kanan, dapat ginagawa mo rin sa kaliwa. So, ganyan. Yan. Pag alam nyo na yon, gawin nyo na ng medyo speedan nyo na ng konti or dagdagan nyo na yung moves nyo na parang medyo bubuhin nyo na siya. 1. Yan. Okay? So, sa pang-apat natin ay paano nga ba natin maiipit yung nunchaku. Yan. May basic pa rin tayo dyan. Ang gagawin nyo, una, huwag nyo munang gagawin ito kasi mahihirapan talaga kayo yan. Ang gagawin nyo muna, ganito. 1, 2, 3. Sa pag-ipit naman, kung gaano kabilis ang ikot ng nunchaku, ganun kabilis ang paghuli o pagdikit ng braso nyo dyan sa tagiliran nyo para maipit nyo at mahuli ang nunchaku. Diba? Kung paano nyo pinipigilan yung nunchaku para hindi kayo masaktan dito, pigilan nyo rin papunta rito. Naibigay ko na yung mga dapat nyong ma-practice, maaral. Ang sekreto na lang dito para humusay kayo ay ang sarili nyo mismo. Pagpupursige nyo sa pagpa-practice. Okay? Kahit nagkakapi-kapi kayo dyan, kapag wala kayong ginagawa, mag-practice kayo ng mag-practice. Huwag kayong magmadali sa nunchaku. Okay? Unahin nyo muna na makabisado ng isip ninyo at kamay ninyo ang ikot ng nunchaku para hindi na kayo malito kung saan nga ba napunta ang bawat ikot ng nunchaku. Pag memoryado nyo na ang bawat ikot ng nunchaku saan ba siya pumunta, pwede nyo nang bilisan. Kung hindi kayo satisfied dito, pwede naman kayo maghanap ng ibang mga video dyan, tutorial kung paano gamitin at matuto sa nunchaku. So, comment na lang kayo kung may mga gusto pa kayong matutunan. Itong binigay ko sa inyo ay basic lang to. Idea lang kung paano tayo matututo ng nunchaku. Thank you guys. Pa-follow na lang.